mommies! Welcome to my channel. So for today, pag-uusapan natin yung tungkol dun sa nag-comment. Ang sabi niya, Mommy, alam mo, natatakot ako na makapoop ako pag manganganak na ako. Is there any way para mapigilan ko yon or para maiwasan ko yon kapag manganganak na ako? Alam niyo, mommies, gusto ko lang sabihin sa inyo na nung nanganak ako, hindi ko sure kung nakapoop ako or hindi. Pero feeling ko, oo. May ganong feeling ako kasi nung nagle-labor na ako, kasama dun sa pakiramdam ko is yung parang pakiramdam na natatai talaga ako. But anyway, mommies, gusto ko lang i-share sa inyo na based from what I've read, huwag kayong mag-alala kasi yung mga doctors naman daw, ine-expect nila yan na yung isang mommy, makakapoop talaga siya. Pwede, it is possible na makapoop siya kapag manganganak na siya. Although, hindi naman 100% na yun talagang mangyayari sa'yo. Kasi nga daw, mommies, kapag nanganganak tayo or nagli-labor tayo, napakabigat ng pressure ng ulo ni baby na nag-press down dun sa may rectum area natin. So, yun yung possible reason kung bakit hindi natin maiwasan na makapag-poop tayo. Yung mga pwede ka naman daw gawin, mommies, para maiwasan mo maka-jebs pag manganganak ka na. Like for example, iwasan mo yung pag-inom ng madami or pagkain ng madami bago ka manganak. Although, mommies, hindi daw yun 100% effective. Kasi daw, according to studies, meron daw yung ibang mga mommies na sinubukan naman nila yung suggestion na yon. Although, hindi pa rin naging effective sa kanila. Kumbaga, naka-jebs pa rin sila nung manganganak na sila. So, based from my experience, mommy, and in my own personal opinion, siguro, talagang hindi natin may iwasan kapag makakapoops tayo. Although, sabi nga nila, hindi naman 100% ng mga mommies may experience yun. Pero sa akin, nung mga nganak ako, isa yun sa mga naramdaman ko na para bang napupoops ako, nadjejebs ako nung nagle-labor ako. So siguro, doon na pumapasok yung sinasabi nila na talagang yung pressure ng head ni baby na nagpe-press down doon sa uterus natin, doon sa puwerta natin, sa rectum natin, ay eventually pwede siyang makapag-result ng pagka-jebs natin pag manganganak na tayo. Pero ang kagandahan nun, mommy, hindi mo kailangan mag-alala dahil hindi naman magagalit sa yung mga doctors or yung mga nurses, ganyan, na bakit ka nakapoop, ganon. Kasi ina-expect naman daw nila na it is possible sa isang mommy na manganganak na pwede siya makapoop at ready sila doon. Huwag kang mag-alala, okay? So, hindi yon worth ng ikaka-worry mo, mommy. Hindi yon worth ng time and energy mo para ipag-alala mo na hala, ayaw mo makapoop kapag manganganak ka. At saka, mommies, alam mo daw, kapag, ito pa, isa pa sa mga nabasa ko, kapag daw manganganak daw kasi tayo and our body is preparing for labor, nagkakaroon tayo ng yung hormones natin is flowing. Tapos, yun yung nagkakos dun sa cervix natin, yung rectum natin, yung mga part na yun, yung uterus natin, na mag-loosen up. So, as a result, pwede rin na makapoop talaga si mommy. So, syempre, yung ibang mommies, talagang ayaw din nila talaga makapoop kasi ang iniisip nila, nakakahiya. Yung iba, sasabihin nila nakakahiya, baka mabansang ko na mommy na nakapoop nung nanganak, ganun. So, alam niyo, mommies, hindi mo kailangan ipag-alala yun kasi kasama naman yun sa pinag-aralan ng mga nurses, ng mga doctors, yung etiquette kapag magpapaanak sila. So, sabi nga nila, may kasabihan daw na what happens in labor stays in labor, ganun. So, do not worry na baka pagka nag-meet na kayo ng doctor mo, wag mong i-expect na sabihin sa'yo ng doctor mo na, uy, grabe ka naman, nakapoop ka pa nung nanganak. No, hindi na yun mangyayari, mommy. Dahil yung bagay na yon, like I said, ine-expect nila yon, part ng trabaho nila to take care of you, to give you the proper care kung sakali man na nakapoop ka. Okay? Sa akin, mommies, alam nyo, hindi yun naging issue sa akin nung mga nganak na ako. Hindi ko nga naisip yun. Ngayon ko lang naisip yung mga bagay na yan nung may nagtatanong na sa akin. Pero, I think it's best na ang alalahanin natin ay kung papaano natin matutulungan yung mga sarili natin by the time na mag-labor na tayo. How can we help ourselves calm down para mas magkaroon tayo na mas effective na contractions habang nanganganak tayo. And yung mga bagay na yon, shinare ko yung lahat ng natutunan ko sa hypnobirthing dyan sa channel ko. I hope you just try and scroll yung mga videos ko dyan. Sana makatulong din yung mga yan sa inyo.
So yun lang mommies, always keep in mind na kayang-kaya mo rin magkaroon ng positive na labor and delivery. Marami pa akong mga videos dyan sa channel ko. Sinishare ko lahat ng mga natutunan ko dun sa hypnobirthing, isang bagay na malaki ang naitulong sa positive labor and delivery experience ko. And hopefully, kaya ko sinishare yun is sana kayo din ma-experience nyo yung positivity na yon, contrary dun sa palagi nating naririnig na sobrang hirap mga anak, sobrang sakit, it's a nightmare. No, you can make it possible as long as you help yourself to have a positive labor and delivery. Kung kinaya ko, kaya nyo din. Always choose to empower other mommies. Huwag natin ibubuli yung mga kapwa natin, mommies. And finally, I will really appreciate it if you like and subscribe to my channel, mommies.